Napakainit pa rin, guys. Sobra. And it seems like everybody is trying to find their own life hack just to beat the intense Cut heat. my hair. Yeah, so did I. It's not enough. But here is something that could help out with that. One Bicolano engineer developed a thermal insulating powder that can be utilized either as a coating or paint. And this innovation reportedly has the capability to decrease indoor temperatures by 30 to 60%. Let's find out more about the product we have with us tonight. The engineer who created this, Dexter De Castro, he's joining us now via Zoom. Engineer Dexter, good evening. Maraming salamat para sa oras niyo tonight. Holiday pa man din, but let's start off with the physics of your product. How does the science work to lessen temperatures? Actually po, kasi lahat ng insulations, hindi talaga kaya yung, kasi kung titingnan natin yung insulation po sa ilalim ng bubong. Ito po ay proven and na technology na inadapt lang po natin yung technology ng NASA na yung ceramic powder nilagay nila doon sa space shuttle. So, ang thermal insulating powder po ay isang additive na hinahalo sa pintura o anumang coating na siya naman ipinipintura sa bubong o sa outer walls ng bahay na tinatamaan o direktang tinatamaan. Engineer, hello? Medyo naghang po kayo. Naririnig niyo po ba kami? Actually, very interesting yung yung thermal insulating powder. No? Kasi I've been into these things, building houses, constructing. Sustainability. Marami ng bagong ngayon innovations ngayon when it comes to paint, and they don't come too expensive. Right. Okay. Andiyan na ulit si Engineer. Engineer, sorry, carry on. You were telling us na inadapt mo ito from the ceramic coating of the plates outside the spacecraft from NASA. Carry on po. Sige. Yes po. At ang kagandahan po nito ng technology ng thermal insulating powder is pwede mo siyang ihalo hindi lang sa pintura. Hindi. Kung halimbawa magpapatay ko ng bagong bahay, pwede niyo siyang ihalo doon sa cement mortar o yung tinatawag nila palitada, yung pag-smoothen ng walls. So, doon pa lang po, labas-loob, pwede niyo yung gamitin. And then, pag-smooth na naman noon, bago magpintura, yung skim coat, pwede niyo na naman ihalo doon. And then, pag nagpintura na po, 3 coating, so, bali labas-loob, meron kayong 5 layers ng protection. So, para kayong naka-vacuum blast yung buong bahay, no, na hindi talaga papasok. Okay. Engineer, alam namin na meron na rin naman talagang mga thermal insulated paint from big paint brands. Paano po nagkaiba itong additive powder ninyo? On top of that, nabasa ko rin syempre sa internet na mas mura ito. Tinignan ko rin sa Shopee. Around how much yung cost savings in terms of effectivity? Yes, ma'am. Ang kakaiba po dito is nakikita mo mismo kung ilan yung ilalagay mo sa pintura. Kasi sa US po, nasa 5,000 per kilo ang presyo nito. Doon pa po yan. Wala pa po yan buwis at wala pang ibang gastos. Ito pong insulating powder na product na ginawa ko is, ang cost lang po dito is almost 12 pesos per square meter per coating. Ang ayo po nito doon sa insulation foam na 85 pesos per square meter. So kahit 5 pesos nyo siya ilagay, mga nasa 60 pesos pa rin. O almost 50 pesos yung yung presyo ng powder na ito. Nakikita nyo po, hindi katulad po nung yung pintura na may insulation, hindi nyo alam baka isang kutsara lang nilagay doon ng powder tapos sabihin nila insulating powder na. Ito po kayo mismo makikita nyo kung ilan yung nilalagay. Ganun po siya ka-effective. At meron po kung saan gustong kulay, kung anong brand ng pintura ang gusto mong paghaluan, and kung saan talaga yung sikat ng araw, doon yung pakapalin yung coating na yun para may double protected po ang loob ng bahay sa init ng bahay. Okay, engineer question, how does this work? Sa labas po, kasi nakikita po natin sa mga illustration ninyo, parang nagbabounce yung init, yung sunlight ba yan, palabas? Paano naman po kung yung init ay galing sa loob ng bahay? Hindi rin makakalabas? Hindi naman po kasi may lahat naman po ng yung na gumagawa ng bahay is meron pong tinatawag na natural ventilation na yung talagang init sa loob ng bahay. Naturally, inilalabas po yun
Ang problema lang po kasi talaga is yung roof na metal at yung wall na concrete is nag-a-absorb ng heat. Kahit gabi na, yun yung mainit na alingasaw na nararamdaman natin kahit gabi na. Andoon pa rin po yun, mga 30% po yun ng kung mga hanggang 9 ng gabi, mararamdaman niyo po yun. So, it doesn't solve that. At isa pa po pala, Oo. Nababawasan lang, kumbaga. yes ma'am, tamaget po. Kumbaga, hindi po natatanggal yung ina-absorb niya na init, pero nababawasan nitong powder po ninyo. Actually ma'am, ano yan, napakalaki po ng napapawas. Hindi naman po actually 100% natatanggal. 30 to 60% po. Yung nagsabi po ng 30% is yung Ma'am Sita Biner na in-apply niya sa buong bahay. Sabi niya is nabawas daw yung sa kanyang aircon bill from 10,000 a month, naging 7,000 na lang. Sa pintura pa lang po yun yan ginamit. So kung gagamitin niyo po yun sa pag-skim coat, gagamitin niyo sa plastering ng walls, yun na po yun yung aabot ng 60%. Kasi yung isa kong kaibigan engineer, ganun po yung ginawa niya. Nilagay niya sa plastering, nilagay niya sa skim coat, at nilagay niya sa 3 coatings sa labas-loob ng bahay, pati sa roof. So, sabi niya, pag umaga, yung aircon niya, mabagal lang yung takbo, at pag gabi raw, di na siya nag-aircon, electric fan lang, at press ko na, at ano niya, pinit na sa loob ng bahay. Wala na po yung malingsak na nararamdaman sa loob. And then, how many kilos of the powder kaya do you need to mix into 1 gallon of paint? 15 to 20%, ma'am. So, that's 150 grams to 200 grams per liter of paint. Parang isang baso lang po ng coffee. Maliit na baso. Ang tanong ko, engineer, pag kunyari dinagdagan ko, di ba? Let's say, ito yung recommended mo. Pag dinagdagan ko, parang thinking na, mas lalong lalamig or mas lalong hindi kakapit Can you yung... reduce heat by 100%? Ganun, ikaw talaga. Kumbaga ganun. Gagana ba yun? Or magiging mas... Or may maximum na kasi, may ceiling. Right. Because this is silica, this is kaolin clay, mag-iiba ba yung, kumbaga, yung chemical composition ng pintura, pati yung semento. Nung semento, nung plaster, nung Sa semento, pampalitada. walang problema kasi matagal ng technology yung hinahalo ito. Yung nagiging ang super concrete pag hinalo mo ito ng mga 15. May study sa Japan, pag hinalo mo siya ng 15%, nagiging super concrete. Pagdating naman po sa pintura, wag pong lalampas ng 20% o 200 grams per liter ng paint. Kasi maapektuhan na po yung binding properties ng paint na madali na siyang, pag nagsobra ka po, dagdagan nyo na lang yung coating, gawin yung 3 coats, o kung gusto nyo pa, kahit isa pa, huwag nyo lang susobrahan doon sa 20%. Kasi baka hindi na dumikit yung... Okay. Alam po natin, no, kayo po ay taga Bicol. Saan po ba available itong thermal insulating powder po ninyo? Is it already in mass production? Yes po, available po sa ngayon online, Shopee and Lazada. Sana po, yun nga, mapansin at matulungan tayo para... Ako nga po, naghihingi ako ng pasensya kasi mula po nang na-televise ito at nakita sa buong Pilipinas, halos dalawang oras ka po kami natutulog sa dami ng orders. Ang daming order. Hindi na ba pwedeng ilagay yan sa lumang bahay? Kung mga bahay namin ngayon. It's built. Pwede naman, di ba? Lalagyan mo lang ng bagong pintura. Ganun lang. Po. Engineer, wait. Yes po. Curious ako, may patent ka na ba? Nag-apply ka na ba ng patent? Patent pending po, ma'am. Actually, meron po akong unang patent na proof na. And then may dalawa po akong patent pending na dalawang product. Isa po ito. Ang galing. At huling question, kasi sobrang curious ako, anong klaseng engineer po kayo? Are you a chem-eng or civil-eng, mech-eng? Civil engineer po, ma'am. So medyo, yun nga, ang sabi nga nila na itong product na ito is talagang matagal na, dyan na, marami na nauna, which is totoo naman po. Pero dito pa sa atin, wala pa, hindi pa siya available. Locally. Yes po. And ang ginagamit ko po is, dito yung resources po galing mismo dito sa atin sa Pilipinas. So made of all local materials, yung kaolin clay, yung silica, dito nyo sinosource? Yes po, ma'am. Dito na po galing lahat.
Okay, may mga tanong yung mga cameraman namin. Tinatanong nila kung pwede daw ba isa hood ng kotse. kotse. Pwede po ilagay siya sa... Ang problema po kasi yung kotse is, ano yan, yung makinis sa labas. So, ito po medyo textured pag hinalo nyo to sa paint na pang kotse. So, medyo magaspang ng konti yung ano, at dahil nga po doon sa powder. Pero sa ilalim po, pwede. Halimbawa, ayun yung maramdaman yung init ng makina, ipintura nyo doon sa wall, doon sa buong paligid ng makina. Okay, and so nagde-develop ka ba ng some other products? Kasi like you said, hindi ito nag-a-apply sa lahat ng materyales. So are there more plans? Yes, ma'am. Meron pong yung sinasabi nyo na sana sa paint ng kotse, kailangan mas finer na particles yung gagawin ko, and sana po ay yung magkaroon ng ng suporta government sa Good tulad luck. ko. Basta wag niyo lang mamahalan. At sana to bibili na si Gretchen bago ma-sold out sa online shopping yung product mo, DexPro TIP. Maraming salamat sa oras mo tonight, Engineer Dexter De Castro.